Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cresia. Ipinanganak at lumaki ako sa Rizal, sa siyudad ng Iloilo. Pangalawa ako sa aming 3 magkakapatid. Si Ate Jenna ang panganay at ang bunso naman ay si Jojo. Pagtitinda ng gulay sa labas ng aming tahanan ng trabaho ng aking mama, natawagin na lamang natin sa pangalang Dangdang. Driver ng jeep naman ang hanap buhay ni Papa na tawagin na lamang natin sa palayaw na Nonoy. Ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay personal kong karanasan. Sisimulan ko ang pagsasalaysay nung nag-aaral pa ako sa isang universidad sa siyudad ng Iloilo. Buwan ng Pebrero, taong 2012. Nursing ako noon. Inaamin ko naman na may kadaldalan akong babae. Kapag nagsasalita ako ay malakas talaga ang boses ko. Palatawa pa ako. Kaya madalas akong masabihan ng aking mga kaklase na loudspeaker. Aminado ako na may taglay akong kakulitan pero kahit ganoon ang ugali ko, masasabi ko na mabait din ako at pala kaibigan din. Sa katunayan ngay sa edad kong ito, hindi pa ako nagkaroon ng kaaway ni minsan. Dahil maliban sa pala kaibigan ako ay marunong din ako makisama sa mga tao. May mga kaklase akong sina Aljun, Frances at Gemma. Si Aljun, Frances at Gemma ay hindi ko lang sila kaklase kundi mga matatalik kong kaibigan. Palagi kaming magkakasamang 4 sa pagkain. Magkatabi din sa upuan sa silid-aralan. Maging sa pamamasyal sa kung saan-saan tuwing wala kaming pasok. Yung 3 kong kaibigan ay pareho silang taga Buenavista, Guimaras. Isang araw, nagkayayaan kami na pupunta kami sa bahay ni Gemma sa Guimaras. Fiesta sa kanila nagataon na 1 linggo kaming walang pasok noon. Kaya't sumama kami sa kanya sa kanilang bahay. Buwan ng Oktubre at nagkataon na semestral break. Araw ito ng Martes nang pinuntahan ako ni Gemma at ni Francis sa bahay dahil hindi ako nakapunta sa boarding house ni Aljun. Kung saan doon na sana kami magkikita-kita para sama-sama kaming 4 na pupunta nga kila Gemma. Hindi ako nakapunta dahil masama ang pakiramdam ko. Magpaganon pa man, natuloy pa rin kami sa aming pag-alis nun. Dahil nga sinundo ako. Sila na rin ang nagpaalam kina Mama at Papa. Pumayag naman yung mga magulang ko. Ramdam ko na ayaw sana nilang pumayag dahil nga may dinadala akong masamang pakiramdam. Ganun pa man ay sumagot naman ako na kaya ko naman. At ayaw ko rin ng nakatenga lamang sa bahay. Pakiramdam ko kasi ay magkakasakit pa ako kapag nakahiga lamang ako nun. Sinabihan na lamang ako ni Mama na ako nang bahala. Pero pinaalalahanan nila kami na mag-ingat sa lugar at huwag pumunta sa kung saan-saan lang. Tumango naman ako sa mga bili ni Mama. Habang si Papa naman ay siya na mismo ang nagatid sa amin sa sakayan ng bangka patawid. Nadadaanan kasi ito ng jeep na kanyang pinapasada. Natuwa naman kami magkakaibigan dahil sa hindi na namin kailangang mamasahe sa ibang jeep papuntang Pantalan. Unang biyahe namin itong magkakaibigan. Si Frances na may pusong binabae ang pinakamaingay sa lahat. Bawat isa sa kanila may hugot na salita na mapapatawa ka talaga dahil masaya silang kasama. Ay salamat at makapag-relax naman tayo kahit sandali no? Sa susunod na linggo bakbakan na naman sa pag-aaral Wika ni Francis na pumipitik-pitik pa yung daliri. Masaya at maayos kaming nakatawid sa isla. Pagdating doon ay sumakay kami ng jeep papuntang bayan. Kasunod nito ay ang pagsakay namin sa tricycle papasok sa baryo kung saan nakatira si Gemma. Maayos naman kaming nakarating sa kanilang lugar. Nadatnan pa namin sa bahay nila ang mga kamag-anak ni Gemma. Kagaya naming magkakaibigan ay makikipesta din ang mga ito. Hindi naman ganoon kalaki ang bahay nila Gemma kung kaya't nagsama-sama na lamang kami sa isang silid. Wala din naman kaming planong matulog ng gabing yon dahil may mga palabas sa plaza ng kanilang barangay. Napagkasunduan namin magkakaibigan na manood.
Pagkatapos naming maiayos sa mga dala naming bag sa silid, napagpasya na rin naming lumabas na kagad. Naroroon ang mga pinsan ni Gemma sa kanilang bakuran, kung kaya't ipinakilala niya kami sa mga ito. Isa sa mga pinsan ni Gemma ang kaagad na nakisama sa amin, si Ramses. Amo akala namin noon na sa bahay nila Gemma matutulog ang kanyang mga pinsan, pero nalaman namin na taga doon din sila sa lugar. Pumunta lamang sila sa bahay nila Gemma dahil yun na ang nakasanay nila simula nung bata pa sila. Lagi silang pumupunta sa bahay nila Gemma tuwing piyesta. Ito din naman ang panahon ng pagtitipon-tipon nila magpipinsan at pagkakasiyahan. Isa din sa pinsan ni Gemma ang nakagaanan ko ng loob, si Dulce. Mabilis kaming nakapagpalagay ng loob dahil pareho kaming kalog nun. Kaming si Gemma ay tawa ng tawa sa kalokohan naming dalawa ni Dulce. Animoy matagal na kaming magkakakilala pero alam mo yung parang ngayon lang ulit nagkita-kita. Magkakasama kaming pumunta sa plaza ng kanilang baryo. Nilakad lang namin yon mula sa bahay nila Gemma dahil hindi naman kalayuan ang kanilang bahay sa plaza nun. Pagdating namin sa lugar ay naaliw kami sa mga palabas. Nauso pa kasi noon yung mga Miss Gay na nakakatuwa at patok na panoorin ng mga tao. Habang natutuwa kami sa panonood, dumating si Ramses. May dala itong pagkain na binigay sa aming magkakaibigan, kasama na ang kanyang pinsan noon. Hindi namin ito inaasahan pero ganun pa man nagpapasalamat kami kay Ramses dahil nilibre niya kami. Hindi kalayuan sa kinaroroonan namin. Nakita namin ang grupo ng mga dalaga at binata din. Nakatingin ang mga ito sa amin. Na mga pagkakataong yan ay tumabinas sa amin si Ramses. Masasabi kong dumadamoves na ito sa akin dahil hindi na ito humihinto sa pakikipag-usap. Doon ko nahalata na nakainom na rin ito. Pagkatapos ng patimpalak ay nagsimula ng sayawan. At nung nagsimula ng sweet music, doon ako niyaya ni Ramses na sumayaw. Bagay na nagpakilig kay Frances dahil kanina niya pa kami tinutukso sa isa't isa. Habang si Gemma at Dulce naman, natutuwa din sa aming dalawa. Hindi naman ako makatanggi pa sa pag-iyaya ni Ramses ng sayaw kung kaya't sumama na ako sa kanya sa gitna ng sayawan. Habang sumasayaw kami ay nakikita ko ang babae na nakatingin sa amin. Galit na galit yung babaeng yon. Nanilisik pa nga yung mga matay habang nakatingin sa aming dalawa. Gusto ko sanang sabihin kay Frances na nagagalit sa akin ang babae pero nakaramdam ako ng hiya. Kung kaya't hinayaan ko na lamang ang babae hanggang sa natapos na ang pagsasayaw namin. Hinatid pa ako ni Ramses paupo sa upuan ko at inalalayan. Nagtataka ako dahil nakasunod pa rin sa akin ang tingin ng babae. Maging si Frances ay nakita din ang mga tingin ng babae kaya nilapitan niya ako at kinausap nun. Gresha, nakita mo ba yung babae na kulang na lang kakainin ka ng buhay sa mga titig niya? Kaya nga Frances kanina pa yan. Hindi pa rin niya ako tinatantan ng titig hanggang ngayon. Sagot ko. Narinig ni Ramses ang pinag-uusapan namin kung kaya't sinundan niya rin ang tingin ng tinitingnan namin ni Frances noon. Dahil ng pagkakataon na yon ay nagkasalubong na ang mga mata namin ng babae. Nang nakita ni Ramses, kinausap niya si Gemma. Ilang sandali pa ay niyaya na kami ng kaibigan namin na umuwi na. Hinatid pa kami ni Ramses pauwi kasama ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay taga doon sa lugar ko kaya't marami kaming naglalakad. Pagdating namin sa bahay nila Gemma, kumain pa kami bago naglinis ng katawan at natulog. Dahil sa pagod namin kung kaya't kaagad kaming nakatulog noon. Kami ni Gemma sa kama habang si Frances at Aljo naman nasa lapag lang. Kutsyon naman ang kanilang hinihigaan noon. Kinabukasan ay nagising ako na masakit ang ulo ko. Iniisip namin na baka dahil lamang sa init ng biyahe namin mula sa siyudad ng Iloilo hanggang Guimaras. Tapos nahumugan ako sa daan nang pumunta kami sa sayawan. Alam naman kasi ng mga kaibigan ko na may lagnat ako bago pa man kami nagbiyahe patungo sa isla. Dahil doon ay saglit lamang akong nagpahinga. Nakasanayan ko naman na magdala ng mga pangunahing gamot kapag nagbabiyahe kung kaya't
kaagad din naman akong uminom ng gamot pagkatapos naming kumain ng umagahan. Abala na noon ang mga tao sa bahay nila Gemma. Nais pa sanang tumulong ng mga kaibigan ko pero ayaw naman nilang pumayag. Ayon sa ina ni Gemma na tawagin na lamang natin sa pangalang Rosemary. Naroroon kami sa isla para makapamasyal at makipamiesta. Kaya sulitin na umano namin ang pagkakataon nun. Saglit akong nagpahinga pagkatapos kong uminom ng gamot. Makalipas ang kalahating oras ay unti-unti nang nawawala ang sakit ng ulo ko. Natuwa naman ako gawa ng makakagala kami sa plaza. Maya-maya sinabihan na kami ni Gemma na maligo na. Dadalo daw kami ng misa sa patron ng kanilang piyesta. Sumunod kami ni Frances, habang si Aljo naman ay saglit na umuwi sa bahay nila na nasa kabilang barangay. Ilang sandali pa ay nakatanggap kami ng mensahe galing kay Aljun na magkita-kita na lamang kami sa may simbahan. At ayun na nga, sabay-sabay na kaming pumunta sa simbahan nun. Bago pa man kami nakaalis ay nakita ko pa si Ramses na abala na sa pagtulong sa mga kamag-anak nila na abala sa pagluluto ng kanilang mga handa. Nagbatian pa kami ng magandang umaga na narinig naman ng kamag-anak nila na naroroon din. Dahil doon ay naging tampulan nila kami ng kantsaw. Pero hindi na ito nagtagal dahil sa kaagad na rin kaming umalis papuntang simbahan. Nagpasalamat ako noon dahil hindi ko nakita ang babae na animoy nagagalit sa akin noong nagdaang gabi. Pagkatapos ng misa ay kaagad naman kaming bumalik sa bahay nila Gemma. Nagkita kasi sila ng kaibigan ng nanay niya na nagmula pa sa syudad ng Iloilo. Mabuti na lang at nakilala ito ni Gemma kung kaya't nilapitan niyang Ginang at kinausap. Doon ay nalaman niya na hindi alam ng Ginang kung saan ang bahay nila. Kaya dali-dali kaming bumalik sa bahay nila para masamahan ng kaibigan ng kanyang ina noon. Pagdating namin sa bahay nila, bumungad sa amin ang napakaraming tao. Naninibago ako dahil sa hindi naman ganun kadami ang mga tao na pumunta sa bahay tuwing fiesta eh. Pero dito kala Gemma, dami. Nagulat pa ako nang sa hindi kalayuan, naroroon ang babae na masamang nakatingin sa akin kagabi. Nakipamiesta ito sa bahay nila Gemma. Dahil dito ay nilapitan ko si Frances at sinabi sa kanya ang nakita ko. Alam ko, siya agad yung nakita ko kanina pagpasok natin sa bakod eh. Sagot nito sa akin. Tumango na lamang ako at nagwika na hayaan na namin ang babae. Pumasok na lamang kami sa bahay kasama si Aljon at ang kanyang kaibigan na taga sa kanila din. Si Francis kasi ay taga Guimaras din pero nasa San Lorenzo naman siya kung kaya't hindi na siya umuwi sa kanila. Pagpasok namin sa loob ay marami na ring tao. Sinabihan ako ni Gemma na kami nang bahala sa sarili namin na kumuha ng makakain dahil marami pa siyang ginagawa. Dahil doon ay kagad kaming pumunta ni Francis sa kusina. Tinulungan namin si Gemma sa pagbibigay ng mga plato sa taong nakikipesta. Nang tumapat ako sa lugar kung saan nakapwesto ang babae at ang kanyang mga kasama, ay lumapit ito sa akin. Nagwika ako na gusto niya akong kausapin na siyang pinagbigyan ko naman. Nagulat ako nang sinabi niya sa akin na layuan ko si Ramses. Ayon sa kanya ay sila ang pinagkasundo ng kanilang magulang. Kung kaya't pinagbabawalan na niya na may iba pang babae na makikipaglapit sa kanya mapapangasawa. Nagulat ako sa sinabi niya. Muntik na akong matawa. Ganun pa man ay pinigilan ko ang sarili ko at sumagot na lang ako sa kanya ng, "Huwag ka mag-alala ate. Mamayang hapon uuwi na ako sa amin. Tsaka wala akong gusto kay Ramses. Nagkataon lang na mabait ito sa akin kaya mabait din ako sa kanya." Tumango lamang ang babaeng ito. Nang papasok na ako sa bahay ay sinalubong ako ni Gemma. Nakita niya pala na kinakausap ko yung babae. Sinabi niya na nalaman na niya ang pangalan nito at tinawag niyang Milagring. Sinabi ko kay Gemma kung ano ang sinabi sa akin ng babae. Nagulat naman si Gemma dahil ayon sa kanya, kilala niya ang pamilya nun. Kahit kailan ay hindi nakikipagsundo ang mga ito sa ibang tao at gumagawa ng sarili nilang desisyon para sa kanilang anak. Nagkataon naman na pumasok si Ramses sa kusina kung saan kami naroroon. Dahil doon ay personal siyang kinausap ni Gemma
at sinabi sa kanya ang sinabi sa akin ni Milagring. Nalaki ang mga mata ni Francis nang narinig niya yon. Ayon sa kanya, ni minsan ay hindi nakapag-usap ang mga magulang niya at ang magulang ni Milagring noon. Kailan pa ba nakialam yung magulang natin pagdating sa ganyang bagay, insan? Mula sa mga kapatid ko na nakapag-asawa na, tapos yung ate nga, baliw pa yung naging asawa pero hindi nakikialam si Papa eh. Wika ni Ramses noon. Napatawa kami ni Gemma. Hindi na lamang namin pinansin pa ang sinabi na ito ni Milagring. Kinahapunan ay hinatid ako ni Gemma sa sakayan ng bangka pabalik sa syudad ng Iloilo. Habang si Ramses naman ang nagdatid sa akin sa sakayan gamit ang tricycle nila Gemma noon. Sila Aljon at Francis kasi ay uuwi sa lugar nila at babalik na lamang sa syudad sa linggo ng hapon. Bago pa ako tuluyang nakakuha ng tiket ay hiningi ni Ramses ang Facebook account ko. Binigay ko yun ng walang pag-aalinlangan. Kinantsawan pa kami ni Francis at ayon sa kanya. Yun na umano ang simula ng pagkakamabutihan namin ni Ramses. Si Gemma kinikilig din na para bang gusto din ang idea na magkamabutihan kami ni Ramses doon. Hindi naman nagtagal pa ang paghihintay ko at paalis ng bangka. Dahil doon ay umuwi na rin ang aking mga kaibigan. Maayos naman akong nakarating sa bahay ng hapon na iyon. Marami akong dalang ulam na pinadala ng magulang ni Gemma. Hindi ko inaasahan na mag-chat kagad si Ramses ng gabing yon. Marami kaming napag-usapan na umabot ng hating gabi. Doon ko nalaman na nag-aaral din pala si Ramses sa syudad ng kursong seaman. Nasa ika-4 na taon na ito sa kolehiyo at magtatapos na ito sa Oktubre. Sa maikling salita ay nagkamabutihan nga kaming dalawa ni Ramses. Niligawan niya ako at humantong pa sa punto na nagkakilala ng aming mga magulang. Ang mama niya kasi ay nagdadala ng mga produkto mula sa Gimeras kung kaya't sa kanila si mama bumibili ng kanyang mga paninda. Dahil doon masasabi ko na naging magkaibigan ng ina namin ni Ramses noon. Bagay na nagpatibay ng relasyon namin bilang magkasintahan. Hanggang sa nakapagtapos na sa kolehiyo si Ramses. Ako naman noon ay nasa ika-4 na taon sa kolehiyo. Nakapasa si Ramses sa board exam at nakatakda na itong sasakay ng barko sa unang pagkakataon. Nagkaroon ng salo-salo sa bahay nila sa Gimeras. At kasama ako sa inimbita ng kanyang magulang. Lalong-lalo na ni Ramses noon. Wala akong mapagsidla ng senoon dahil sa ipinakilala na niya ako sa pamilya niya bilang kanyang kasintahan. Isa sa kamag-anak ni Ramses ang nagwika ng, "Baka naman mamaya Ramses ang sahod mo mapupunta lang sa babae at pakalimutan mo na yung paghihirap ng magulang mo." Bali ako na yung sumagot. Sinabi ko na hindi mangyayari yon. Dahil maging ako man kapag nakapagtapos na, uunahin ko muna yung mga magulang ko. Nasisiguraduhin ko na nasa maayos muna silang kalagayan ni Papa bago ako bubuo ng sarili kong pamilya. Nakangiting tumingin sa akin si Gemma. Ganoon na rin ang mga magulang ni Ramses at maging ang nobyo ko. Samantalang ang tiyahin niya naman ay tumangulang. Tinanong pa ako nito kung anong kurso ko at nang sinabi kong nursing at nasa ika-4 na taon na ako sa kolehiyo. Tumango ulit ito. Hindi ka mag-anak ni Gemma ang tiyahin na ito ni Ramses. Dahil magkapatid ay ang ina ni Ramses at ang ama ni Gemma. Pagkatapos ng salo-salo ay umuwi din ako ng hapon na yon. Hinatid pa ako ni Ramses hanggang sa bahay dahil may pinadala si tita para kay mama. Nang nasa labas na kami ng bakuran nila at humahanda na sa pagsakay sa tricycle papunta sa Pantalan, nakita namin si Milagring. Napakatalim ng titig nito sa akin. Ilang sandali pa ay lumabas ang tiyahin ni Ramses at nag-usap silang dalawa. Hindi na namin sila pinansin pa. Maayos kaming bumiyahe papunta sa syudad ng hapon na yon. At dahil sa alanganin ng umuwi pa si Ramses ng gabing ito, kung kaya't sa bahay na lamang siya natulog. Ganun pa man ay sa kwarto ito ng kapatid ko na si Jojo natulog noon. Kinabukasan ng umaga ay sumama pa ako kay Papa. Hinatid namin si Ramses sa Pantalan para umuwi ng Gimeras. Habang ako naman ay dire-diretso na sa eskwela ng araw na yon. Maayos namang natapos ang araw na yon
At dahil sa marami kaming ginawa sa buong maghapon, medyo nakaramdam ako ng sakit sa ulo. Iniisip ko na marahil ay dahil ito sa init. Stress din ako sa mga kailangan kong tapusin na gawain sa eskwelahan, mga binibigay na aralin ng aming guro. Dahil doon ay naisipan ko na magpahinga na muna. Humiga ako sa kama at hindi na malayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang akong nasa alas 9 na ng gabi. Ginising ako ni Ate Jenay. Ayon sa kanya ay sabayan ko siya sa pagkain dahil kakauwi niya lang din ang mga oras na yon galing sa trabaho. Nakakaramdam pa rin ako ng sakit ng ulo. Ganon pa man ay hinayaan ko lamang ito dahil sa isip ko, gawa lamang ng init at ng mga pag-iisip ko sa eskwela kanina. Maayos pa kaming kumain ni ate at nakainom pa ako ng gamot bago muling natulog dahil kailangan kong magising ng maaga kinabukasan. Meron kasi akong duty sa pampublikong ospital noon. Pero nagising ako ng hating gabi dahil sa sakit ng ulo kasama ng panakit ng tiyan. Hindi ko alam kung saan ang uunahin ko. Nakaramdam ako ng pagsusuka at ramdam ko na animoy lumalaki ang tiyan ko noon. Tinawag ko si mama at humingi ako sa kanya ng tulong. Kaagad naman na nagising sina papa at mama. Pati si ate nagising na rin. Sinabi ko kay mamang nararamdaman ko. Sinabi kong pakiramdam ko ay lumalaki ang tiyan ko noon. Napagalitan pa ako noon ni mama. Ang buong akala niya ay buntis at gumagawa lamang ako ng drama. Paano naman ako mabubuntis ma? Wala namang nangyari sa amin ni Ramses. Ni isang beses hindi ko pa naranasan yung pakikipagniig na yan. Umiiyak na sagot ko kay mama habang namimilipit sa sakit noon. Habang si papa naman ay kinuha ako ng isang basong tubig na pwede kong mainom. Hinaplasan ni mama ng efficacent oil ang tiyan ko. Umabot pa ng madaling araw ang pakiramdam ko na hindi maganda. Unti-unti na lamang din nawala ito. Dahil sa nangyari niyon ay pumasok ako ng puyat. Pakiramdam ko ay nakalutang ako ng araw na yon. Mabuti na lang at nakayanan ko naman na mahigit 8 oras ko na duty. Kagad ako nakatulog pagka-uwi sa bahay. Maging ang mga mensahe at tawag ni Ramses ay hindi ko na nagawa pang sagutin. Ginising na lamang ako ni mama para kumain ng hapunan nang supapit ng alas 7 ng gabi. Doon ko pa lamang nakita ang mga mensahe ni Ramses maging ang kanyang mga tawag. Nag-chat pa ito na nagagalit dahil wala akong sagot sa mga mensahe niya. Sinabihan ko siya kung ano ang nangyari sa akin noon. Tumawag si Ramses na nag-aalala nang nakita niya ang chat ko sa kanya. Hindi din naman tumagal ang pag-uusap namin noon. Si Ramses na rin mismo ang nagwika sa akin na magpahinga ng maaga dahil sa hindi pa ako nakapagpahinga ng maayos. Pagkatapos kong kumain at makapaglinis ng katawan, natulog ako. At kagaya ng nangyari ng nakaraang gabi, nagising na naman ako gawa ng nakakaramdam na naman ako ng pananakit ng tiyan. Namimilipit ako sa sakit habang tinatawag ko si mama. Pagkalapit ni mama sa akin ay doon na niya nakita na unti-unting lumulobo ang tiyan ko. Ma, hindi ko na kaya ma. Dalhin niyo po ako sa ospital. Sabi ko. Kinuha ni papa ang susi ng jeep. Sasama pa nga sana si ate pero walang maiiwan sa bunso kong kapatid. Tanging ambag lamang ni mama ang kanyang bitbit at 2 unan. Si papa naman ay tinalukbungan niya ako ng kumot na niregalo pa sa akin ni Ramses. Dinala nila ako sa ospital sa Haro. Hindi ko napapangalanan ang ospital na ito. Ito din yung ospital kung saan ako nag-OJT. Kung kaya't gano'n na lamang ang gulat ng mga kaklase ko na naka-assign doon na night shift. Namimilipit na ako sa sakit noon. Kung kaya't mabilis akong kinabitan ng dextrose at kaagad na kinuna ng dugo para i-drug test. Ganon din sa urine at iba pa. Patuloy pa rin akong namimilipit sa sakit ng tiyan. Habang nasa emergency room ako, inaasikaso naman ni mama ang mga kakailanganin para maka-admit ako. Napansin ko ang isang dalagita na may binabantayang pasyente sa emergency room. Nakatitig ito sa akin.
Ilang sandali pa ay may dumating na ginang noon na kung hindi ako nagkakamali ay nasa 50 ng edad nito. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakatingin sa akin ang ginang. Ilang sandali pa ay lumapit ito at nagwika ng, "Mabaging Diyos, sino ang may gawa niyan sa'yo, iha? May inargabyado ka ba?" Diretsang tanong niya. Bagay na kinagulo ng isip ko. Umiling ako sa sinabi ng ginang. Sinabi ko dito na wala akong sinaktan o inargabyado na tao. Dahil doon ay mabilis na bumalik ang ginang sa kanilang kinaroroonan. Nakita ko nang binuksan niya ang kanyang bag. May kinuha ito doong maliit na kahon. Lumapit ito sa akin at nag-usal ng ilang salita. Hindi ko ito maintindihan gawa ng parang bumubulong lamang ang ginang noon. Pagkatapos nito ay lumapit ito sa akin at isinuot niya sa akin ang hawak-hawak niyang kwintas. Nakaramdam ako ng kakaiba ng sinuot ng ginang sa akin yon. Para bang dumaloy sa katawan ko yung kakaibang init. Parang lumukob sa katawan ko ang init na yon, lalong-lalo na sa bandang tiyan. Doon na ako dahan-dahang nakaramdam ng pagkawala ng sakit ng tiyan. Unti-unti na rin akong kumakalma at unti-unti na rin nawawala ang aking pamumutla. Nagtataka si Mama nang pinuntahan na niya ako. Nagtanong pa si Mama kung anong nangyari. Kung niloloko ko lang ba sila sa ginawa ko. "Ma naman, sa tingin mo gigising ako ng madaling araw para lang magdrama?" Tanong ko kay Mama. Hindi nakasagot si Mama. Pero ang ginang na nagsuot sa akin ng kwintas ay nagsalita. "Taob-taob ang dumali sa'yo, ining. Nilason ka gamit ang taob-taob. Kung hindi ako nagkakamali ay nakulam ka." Nabigla kami noon. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nilang kulam. Ganun pa man ay hindi ko rin ito pwedeng ilaban dahil naniniwala si Mama at Papa sa mga ganon. Tinanong ko ang ginang kung paano ako nakulam at ano ang dahilan. Ayon sa kanya ay malalaman namin ang dahilan kapag pumayag akong magpagamot. Sinabi niya na nakikita niya sa akin na mabait akong bata. Kaya gagawin niya ang kanyang makakaya para matulungan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa ginang. Ganun pa man ay sinabihan siya ni Mama na paano na lamang ang pasyente na binabantayan niya kapag umalis siya at pumunta sa bahay namin. Doon lang din namin nalaman na hindi niya kaano-ano ang pasyente. Sinabi ng ginang na sadyang pinapunta siya sa ospital ng kamag-anak ng pasyente para patingnan ang kanilang kamag-anak noon. Pero ayon sa ginang, sadyang nangangailangan ng siyentipikong pagsusuri ang sakit ng pasyente. Sinabi niya rin na hindi naman siya maaaring mag-imbe-imbento lamang ng sakit na nararamdaman ng tao. Doon niya nakuha ang tiwala ni Mama. At dahil sa maayos naman ang sitwasyon ko ay pinauwi din naman kami kinaumagahan noon. Sinabihan ako ng doktor na magpahinga. Dahil doon ay nag-request ako ng medical certificate ng sa ganon ay may maipakita ako sa aking mga guro kapag pumasok ako noon. Dahil sumayos naman ang pakiramdam ko kung kahit pinauwi na lamang kami ng doktor. Babalikan na lamang ni Mama ang resulta ng laboratorio sa ospital. O hindi kaya ay ako na lamang ang kukuha noon. Dahil may jeep naman kami, kung kaya't sumama na sa bahay ang ginang. Nagpaalam na muna ito sa kanyang kasama sa ospital, na kagad namang pumayag. Pagdating namin sa bahay ay nagulat pa si Ate Jenny kung bakit may kasama kaming ibang tao at kung bakit parang wala lang ang nangyari sa akin kagabi. Dito ay nagwika si Mama ng, "Malaman natin kung anong nangyari sa kapatid mo kapag natingnan na siya ng albularyo." Napakunot ng noo si Ate. Pareho kami na hindi naniniwala sa kulam o hindi kaya ay aswang. Ganun pa man ay hindi ko rin may pagkakaila ang nangyari sa akin nang pinasuot sa akin ng ginang ang kwintas na may usal. At dahil tuwing hating gabi ako sinusumpong ng aking sakit, kung kaya't sa gabi pa ako maaaring gamutin ng albularya. Siya nga pala, tawagin na lamang natin ang manggagamot sa pangalang Monay. Pinagpahinga na lamang ako ni Mama ng araw na yon. Hindi na ako pumasok ng eskwela.
Tumawag naman sa akin si Ramses at nagwika na pupunta ito sa bahay ng araw na yon. Naikwento pala ni ate sa kanya sa chat kung ano ang nangyari sa akin. Labis siyang nag-aalala kung kaya't pupunta siya para dalawin ako bago pa man siya bumiyahe papuntang Manila. Sumang-ayon naman ako sa sinabi na ito ni Ramses. Nang araw din na ito ay nakatanggap ako ng tawag mula sa 3 kong kaibigan. Nag-aalala sila sa kung ano ang nangyari sa akin. Pero sinabihan ko naman sila na huwag akong alalahanin dahil magiging maayos din ang lahat nun. Bago pa man magtanghalian ay nakarating na si Ramses sa bahay. Marami siyang dala ng mga lamang dagat dahil yun ang isa sa hanap buhay ng kanyang pamilya. Na makita ng albularyo si Ramses, agad itong sinabi na alam niya na ang dahilan kung bakit ako kinulam. Malakas ang presensya mo, iho. May nagkakagusto sa iyong isang mangkukulam. Pero bigo itong makuha ang pagmamahal mo. Kaya ngayon ang galit niya ay ibinuhos niya sa dalagang ito. Ganun pa man ay hindi niya magagawang mapuruhan dahil maliban sa malayo itong si Cresia nasa tawid pa ng dagat. Kung kaya't hindi tumatalab sa kanya ang malakas na bisa ng kulam. Mahabang salaysay ni Manang Monay. Sinabihan niya kaming huwag mag-alala. Madali lamang ang gagawin niyang ritual. Ang kailangan lang umano naming intayin ay ang mismong takip silim kung saan nagsasagawa ng ritual ang mangkukulam. Ayon sa albularya, nasasabayan niya ng orasyon ng mga usal na ginagawa ng mangkukulam na yon. Hindi niya pinabalik si Ramses ng hapon na ito. Maging si Ramses na nanganganib kung sakaling nadaig ng mangkukulam ang dungan ko. Sa isang malapad na takip ng lumang kaldero, naglagay ang albularya ng nagbabagang uling. Winisikan niya ito ng asukal na pula. Kasunod nito ay ang paggupit niya sa ibla ng buhok ko. Ganun na rin sa ibla ng buhok ni Ramses, kasama ang iba pang sangkap na dala ng albularya. Binalot ng albularya ang buhok namin ni Ramses gamit ang palaspas, at gamit ang mga sangkap na iyon ay pinausukan kami ng albularya habang patuloy ang kanyang pag-usal ng orasyon. Tinalukbungan niya kami ng kumot at tinikutan ng 7 beses nun. Basang-basa na kami nun ng pawis. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ganun pa man nararamdaman ko na para bang may mabigat na enerhiya na lumalabas sa katawan ko. Pagkatapos ng pagsob ng albularyo sa amin ay pinaupo niya kami. Sa banig kami umupo nun. Mabuti na lang at may ganun kaming uri ng banig na mga oras na ito. Yung siga ay patuloy pa rin sa pag-usok. At sabi ng magagamot ay huwag patayin. Hayaan lang ito na kusang mamatay. Doon niya rin kami kinausap ni Ramses at ayon sa kanya, matinding selos ang dahilan ng pangkukulam. Sinabi niya kay Ramses na isang babae ang may kagagawa ng pangkukulam na yon. Binantaan na rin ako ng babaeng ito. At dahil doon ay nagkatinginan kami ni Ramses, wala kaming ibang naiisip kundi si Milagring. Baliw talaga yung babae na yon. Makikita niya sa akin pag uwi ko sa Guimaras. Sabi pa ng nobyo ko. Na nagbabalak pa na hindi na niya itutuloy ang flight niya papuntang Manila dahil gusto niyang komprontahin ang babae. Pero kaming dalawa na mismo ng albularya ang kumausap kay Ramses at nagwika na magaling naman na ako kaya mapanatag na siya. Isa pa, sinabi ni Manang Monay na wala din naman sa lugar nila ang babae. Maaaring mahihiya at matatakot na ito sa pwede niyang gawin sa kababae kapag umulit pa. Dahil kung hindi kayang tumalab ng matindi ang taob-taob na sumpa ng kulam na balak ipadama sa akin ng pangkukulam, siya naman ay kaya niyang ibalik ang kabuuan ng sumpa. Ayon sa albularyo na ang ginawa niya lang ay kakarampot na balik ng kulam sa babae. Kung ano ang naranasan kong sakit, yun lamang din ang binalik niya sa mangkukulam na yon. Dahil doon ay malaki ang pasasalamat ko sa ginang. Maging si Ramses ay nagpasalamat din ng marami. Nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. Naging rehistradong nurse at nakapagtrabaho ng maayos. Hindi kami nagkatuluyan ni Ramses. Nagtapat ito sa akin na aksidente niyang nabuntis ang kasama niya sa barko na babae.
At sa kasamaang palad ay may asawa at anak pa ang babae na naiwan sa Pinas. Walang hiyang yun. Matapos ko makatanggap ng kulam mula sa mga nagsiselo sa akin, ganun pang gagawin niya. Nakipaghiwalay ako sa kanya at gamit ang aking propesyon, nang ibang bansa ako kung saan ako sa ngayon nagtatrabaho.